here's what you need. May problema ako eh. Usapang strictly for the heart. Damdamin mo'y pakikinggan, mabuti na patawag ka. Nakakabaliw, nakakaaliw, hindi mo maintindihan. Problemang puso na naman ang laman ng ating usapan. Good evening! Sa lahat natin mga callers, magkasama tayo ng 1 hour, pag-usapan natin yung mga may kinalaman sa ating pag-ibig. Ano? At kasama dyan yung salitang panluloko. Talaga naman mga kaibigan. Naloko ka na ba? Dumating na ba ang pagkakataon na ikaw ay naloko? Ano nga ba ang panluloko? Sino nga ba kasi nag-tour sa ating manloko? Well, gawin natin mag-aan ng kwentuhan, mga kaibigan, when it comes to panluloko. Di ba ang buong katotohanan, bago pa tayo maloko ng ating kapwa o ng ating minamahal, tayo ang una ng loko sa ating mga sarili. Halimbawa, yung crush mo. Tapos, pag tinanong ka ng tropa mo kung crush mo, sabi mo, Hindi wala akong gusto sa kanya, pero mamaya mag-i-status sa Facebook at nagpaparinig sa talagang crush niya. Yee! Naku mga kaibigan, magandang evening po mga kaibigan at sa hello po sa lahat ng mga taong may crush na walang ibang ginawa kundi ma-wrong send at mag-status ng parinig tapos pag tinanong, mag-deny. Pag-ibig nga naman mga kaibigan, no? Tuturuan kanyang mag-deny at higit sa lahat tuturuan kanyang maging ibang tao. Ako, ano nga ba at gaano nga ba kalaki mga kaibigan ang epekto ng pag-ibig sa ating pagiging totoo sa ating mga sarili? Ewan. Alamin po natin mga kaibigan sa ating programa ngayong gabi. Welcome to the show! Hoy, may audience tayo mga kaibigan, ha? Hi! Meron tayong guest ngayon, mga kaibigan. Ito po ang pinakasikat at tambalan, mga kaibigan, sa balat ng radyo. Ang buong katotohanan, lalo na po itong babaeng ito, siya po yung dahilan kung bakit ako nasa Love Radio. Dinakalo ko dati yung Love Radio, tapos nakita ko siya, hindi ko pinansin. Sabi ko, bad trip, sabi ko, pamasahe. At siyempre, kanyang kapartner, mga kaibigan, na kapag nagkagunawa na ng mundo, hindi marunong ma-stress. Walang ka-stress sa katawan, mga kaibigan. Palakpakan po natin, mga kaibigan, ang pinagkakaguluhan. At siyempre, ang pinakamainit ng balan, mga kaibigan, ng Balahura at Balasubas, ang numero 1 tambalan sa FM Radio, Nicole Yala at Chris Chuper! Yes! 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 Party, ikaw na! Iba ka talaga, Papa John. Grabe naman to. Ang ganda naman ng Social! table mo dito. Parang hindi na siya kung maghahawakan tayo ng kamera. Parang Hindi natin ginagawa awkward. sa opisina to. Actually, parang awkward. Bebeso ba o magagano na? Ang ganda naman ng table mo Oo pa dyan. nga. Pwede ba nating dalhin sa ano to sa opisina? Wag yung gaanong purihin, baka malaman hindi ganito yung atin sa booth. Ay, nako. Nakikinig po ng boss natin. Ay, nako. Short trivia lamang sa mga hindi po nakakaalam. Mga kaibigan, ako po ay naging DJ sa Love Radio. At nauna po ako, bago maging DJ bilang isang napakalaking tagahanga ng isang Nicole Yala. Yes. Siya ay panggabi pa nun. Yes! panggabi. Tapos hindi talaga kita panansin, feeling ko kasi maganda ako. Hayaan mo na. Minsan talaga may mga parte na ating buhay nag-feeling tayo. Uy, pero alam mo, honestly, hindi ko matandaan. Talaga. Hindi mo siya pinansin? Oo. Kasi na-feeling ko maganda ako eh. Ay, last time sabi mo, uy, ito yung bago nating aplikante. Tapos ang ganda-ganda daw ng mata mo pa, Jack. Actually, Oh. ano? Hindi, yung audition ko, yung audition. Ay, audition, hindi ko talaga matandaan masyado. Sabi ko, Nicole. Sabi niya, hayaan mo na, feeling ko maliit ilong ko eh. Hindi ka niya napansin noon kasi Oo nga. kulot pa yung bangs mo noon Hindi, eh. tsaka baka mamaya, di sana kung nag-topless ka, di sana ako pa unang pumansin. wala ako papala. Ay, maraming salamat, Mama Nicole, Papa Chris. Of course. Our pleasure, of course. Thank you, I'm pleasured. Grabe, hindi natin ginagawa sa opisina to ngayon lang to. Actually, At saka may pag-ganto-ganto pang nalalaman, hindi ako masyado komportable sa, may nag-iisang earphone dito. para kay PSG, ano? Okay, bago ang lahat, may nagtatanong dito, yung staff ay nagtataka, alam ko nandiyan ang yung mister, pero bago ka nagpakasama Nicole, at wala pa ako nabalita ang jowa si Mama Chris. Oo nga, baka sakali sa exposure nito, pa Jack.
may Hindi ba magkamali naging kayo? na. Ha? Kami. Lagi na. Diri-diri lang. Actually, tinatanong din ko. Oo, siguro mga pang isang libong tanong na ibinito sa amin yan. Hindi talaga. At posible pala. Oo. Posible pala. Na magkasama ang isang babae at isang lalaki sa isang show for so many years na hindi magiging kami. Nang walang mali siya. Wala. Oh, di ba ilang racket na nga yung nangyari sa amin na pinagsasama kami sa isang Oo, kwarto. kasi walang budget. Na magkatabi kami sa isang single bed. Yan. Single Talaga? bed, pero dalawa yung laman. Oo, kami dalawa lang. Oo, tapos ang pagitan namin mga ano namin. Mga balat namin. Mga balat. Yes. Pero walang nangyayari, walang mali siya. nangyayari. At nagkakasabay din kami maligo nito. Yeah. Kinabahan. Pero magkaibang cubicle. Magkaibang Oo. cubicle. Same Sabay time lang. Same. Mga kaibigan, mabalikan ko po ang tambalan. Umpisa pa lang ang kulit na nila, no? Mga kaibigan, bago ang lahat, meron tayong caller nasa kabilang line. Hello? Hello? Hi, what's your name? Celine po. Saling. Echo, Celine. Hi, Celine. Ano po? Kamusta ka naman? Eto, okay na. Ilan taon na si Celine? 20 po. 20. Taga saan ka? Cagayan po. Cagayan. Nasa Cagayan ka ngayon? Hindi po. Nasa Manila na ako ngayon. Nasa Manila. Oh, agad-agad nakarating ka dito. Celine, Po, may problema ka? meron po. Oo, balak mandamay. Sige, mandamay ka ha. Ayon dito, di ba? Nagkaroon ka ng relasyon ng teacher, ikaw yung estudyante niya. Opo. Naku, ang teacher sa high school o college o elementary? High school po da. Naku, yung teacher sa may stick pa yan. Ginamaan ka ng stick niya, no? Po? Ano po? Pero hindi po siya totally na teacher. Parang Teacher lang. Ano talaga, te? nakita lang for exam na noon. Kumbaga student teacher. Opo. Maiksi lang yan, di ba? Mga 2 months lang yan. Nakagawa pa kay Milagro. Ang tigas na mukha nito. Hindi, joke. Celine! Po. Diyan ka lang, wag kang aalis, ha? Sige. At sa ating pagbabalik, mag-uusap tayong dalawa. Bati mo na muna ang tambalan dito sila. Hi po. Sino po siya? Alright, mga kaibigan, your Papa Jack will be right back. Kahit nandun naman po. Huwag ka magalit sa akin! And we are back, mga kapatid, and your Papa, still Papa Jack. At meron tayong kasama sa kabilang line, ang pangalan po niya Celine. Anong ginagawa sa buhay ni Celine? Wala lang po. Dito lang. Sa bahay. May asawa na? Wala pa po. May anak? Wala pa, Papa Jack. Nagka-an-an ka na ba? Ganun. Diyos. Sorry. Celine, anong kwento ng pag-ibig mo? Ano po, may karelasyon po ako dati. Hanggang ngayon, di ko po alam. Kasi ano po 3 years mahigit na po kami. Na magjowa? Opo. Nabanggit mo kanina teacher mo yan dati? Opo. High school? Opo. Gaano katagal mo siya naging teacher bago naging kayo? Ano po siya, yung parang 1-2 days lang siya. 2 days lang naging teacher, naging jowa mo kagad? Hindi po, kasi nung time na tapos na po ng exam, binuha niya po yung number ko. Nung kinuha niya number mo, alam mo ba na may mali siya na yun o nagmamaang-maang ka sarili mo? Meron na. Siyempre alam mo yan. Alam mo ba yan, di ba? Alam ko na po yun na gano'n na patutunguhan. Pero binigay mo number mo. Siyempre teacher, mahirap tumanggi na pag teacher mo kuha ng number, no? Di ba? Parang wala kang Diyos kundi ibigay, di ba? Parang ano po kasi, nung una ko po kasi nakita, parang crush mo na siya. Gusto mo rin? Nagpakita ka motibo, ate? Hindi naman po. So parang nag-smile lang ako nung last ng tapos ng exam. Nag-smile ka. Opo. Ate! Papa Jack, Ba't ka tumawag? kasi po, gusto ko lang po share kung ano yung problema ko. Ayaw namin ng problema. Sa'yo na lang yan. Problema ko po kasi, matagal na po kami pero minsan lang po nagkikita. 3 years na kayo. High school ka na. High school ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na. Hindi na po. Gano'ng katagal ka na wala sa eskwelahan na yan? 4th year high school na po yun nun Sa bagay kasi, di ba, hindi mo naman siya teacher talaga. Teacher lang siya, pero hindi mo teacher. Opo. Okay lang, hindi naman gaano masama. Although nakakabagabag lang na nung time na kinuha niya, yung number mo, siya ay gumaganap na teacher.
Opo. Binigay mo naman, pero naging kayo na hindi mo na siya teacher, tama? Opo. Okay. Ang problema mo ay hindi yung pagiging estudyante mo sa kanya, kundi 3 years na kayo at bihira magkita. Gano'ng kabihira ang bihira? Mga after 6 months. Asan ba siya kasi? Nasa Cagayan po eh. Cagayan. Tapos ikaw nasa Maynila. Opo. Eh, bakit naman magkita araw-araw? Hindi nyo kayang gawin yan. Nasa Maynila ka pala eh. Iyon ba ang problema mo? Eh kahit nandun naman po. Huwag ka magalit sa akin! Ano ang tatanong mo sa akin ate? Ayun na nga po. Gusto niya, yung isa pa, yung gusto niyang itago yung relasyon namin. Parang kami lang na... Ilang taon na ba siya kasi? 25 po. 25. Bakit niya gustong itago ate? Ayun nga po gusto kong malaman kung bakit. Wala ba siyang sabit? Walang asawa? Wala daw siyang asawa. Pero may nababalitaan po ako sa kanya na may pinopormahan daw. Kanino mo nabalitaan yan? Doon sa, yung totally na teacher ko talaga. Ano sabi nung teacher mo talaga sa'yo? Kasi sabi po daw, may inahatid daw nung sa... Estudyante ulit? Hindi rin po, teacher din. Ala, di ibig sabihin alam to ng naging advisor mo nung 4th year ka? To? Alam to ng advisor mo nung 4th year ka, ganun ba? Oh. Alam niya? Ay di wala na pala dapat itago kasi alam naman pala. Tama? Hindi rin po. Sino-sino nakakaalam ng relasyon ninyo? Yung side ko lang po. Yung? Po, mga kaibigan ko. Ah. Pero sa kanya po, kahit ni isa walang nakakaalam. Bakit kaya ate? Ano naging dahilan sinabi niya sa'yo? Wala naman? Tinanong ko kung bakit niyang ganun na dapat itago. Tapos sabi niya, basta wag ka na lang magtanong kung talagang mahal mo ako. Ganun lang naman siya. At naniniwala ka doon? Parang ganun na lang po. At 3 years na kayo? Opo. Kasi ate, nakakalungkot. Siguro kung mga bago-bago kayo para matatanggap mo pa, di ba? Para makatwiran pa. Pero pag 3 years na kayo at hanggang ngayon ate, hindi niya magawang sabihin sa mga nagmamahal sa kanya, especially kung mag-anak niya, magulang niya, nakakapagtaka, no? Oo nga. Hindi ka ba nakabuna sa bahay nila? Hindi pa po eh. Nag-kiss na kayo? Opo. Madalas? Madalas po ba? Minsan nga lang po kami nagkikita eh. O madalas pag nagkita kayo, madalas? Sakto lang po. Ha? Sakto lang. Ayun na nga po. Tapos parang yun naman, hindi ko alam kung boyfriend ko siya. Tapos ngayon may nakilala naman ako dito. Yan ang inaantay ko eh, di ba? Oo, mga kaibigan. Kasi sa nakalipas, mga kaibigan, in the past 3 years, kontento ka eh. Until one day, feeling mo, hindi ka na kontento, hindi na sapat sa'yo to, ibig sabihin merong turning point dahil may nakilala ka. Saan mo nakilala yan? Naghanap po ako ng seryoso. Ano na? Saka naghahanap lang po ako ng seryoso. Okay. Saan mo nakilala itong bago mo dito sa Maynila? Oo. Sa FB lang po. Hindi mo pa nakita? Nagkita na po kami. Nung una, madalas po kami nagkikita. Pero nung after 6 months na rin, parang busy na daw sa work. Tapos, Wala na rin time sa'yo? wala na rin time. Hindi ko alam mga kaibigan bakit naniniwala ka sa mga nambobola sa inyo sa Facebook ha. Nakakapikon no, na minsan feeling nyo ang ganda ninyo ay pang Facebook na lang kayo yung personaling kayo ng lalaki. Tanong ko lang po kung bakit may mga ganun na kailangan itago. Well, hindi naman lahat. Huwag natin lahat. Ganito, Celine. Po. Okay, ganito. Unang-una ate, malinaw na ang pinag-umpisahan ninyo ay pagtatago. Tama? Opo. Alam mo yan, nang binigay mo ang number mo sa kanya, estudyante ka, teacher siya, alam mo magtatago kayo. At ang nakakalungkot nito, hanggang umabot ka ng 3 years, nanatili yung setup na yan. Tama? Opo. Oo. Hindi ko alam kung bakit naniniwala ka sa kanya na pag sinasabi niya sa'yo na kung mahal mo ako, huwag ka na lang magtanong. Alam mo unfair sa'yo yan. Agree? Yes. Alam mo hindi makatwiran sa'yo bilang babae yan. Tama? Opo. Okay. Ang problema dito ate, bakit mukhang tunog hindi ka naman masaya sa kanya? Bakit kayo pa rin hanggang ngayon? Kung hindi ka na happy, bakit di ka nila makipag-iwalay? Kasi unang-una, kung hindi kanya kayang aminin sa mga taong nagmamahal sa kanya, mga man niya sa buhay, hindi kaya yan ay magandang indication atin na wala yung plano sa'yo na pangmatagalan? Kinakahiya ka niya? Parang ganun na po. Ay, hindi parang ganun. Ganun talaga ate. Ang mga lalaki ate, pag proud kami, ilalakad ka namin sa mall, naka-holding hands ka namin. Wawa. Ganito pag commercial break lang ako ate, pagbalik natin, makikipaghiwalay ka na sa kanya.
Ihanda mo sarili mo, ha? Na po akong sinabi ko sa kanya na gusto kong magpag-iwalay. Di po... Tapos sabi niya, ayoko. Okay, Paps. Diyan ka muna, ha? O, hindi naman natin kung anong gusto niya, ha? Ito yung kung anong dapat mong gawin bilang isang individual. So, makikipag-iwalay ka sa kanya. Pag hindi pa niya nasakyan yung mensahe to, telebisyon na to, ate, ha? Diyos ko. Mga kaibigan, diyan ka lamang, ha, Celine, ha? Opo. Your Papa Jack will be right back. Nagkaroon na ba ng panahong naging ganong klaseng lalaki ka? Nag-usap, dalawa tayo Hindi ko alam yung nag-uusap. kwento ngayon, ha? Bakit nagkaroon ng usap-usapan na may anak ko? Teka lang. Nagbabalik ang kwentuhan, pag-ibig sa TV kung saan ang kapiling nyo ang inyong favorite na papa. Nasa kabilang line pa natin caller, mga kaibigan, si Celine, na kanina ay pinagbantaan kong makikipag-iwalay sa kanyang jowa at mukhang willing naman siya. Alam nyo, yan naman ang, di ba? Yan ang pag-ibig, no? Love, mga kaibigan, even if somebody on the other end of it, di ba? Ay mahal ka naman talaga. Hindi naman assurance iyan na masaya ka. As a matter of fact, kahit gawin lahat ng taong iyan, na kaya niyang gawin para sa'yo, pag hindi mo katanggap-tanggap sa sarili mo yan, o walang dating sa'yo, hindi ka magiging masaya. Let alone, di ba? May pagkukulang yung partner mo. Gaya ng kwento ni Celine. Tinatago siya sa pamilya ng lalaki, di ba? Sa mga babae, malaking bagay yan. Sa ating mga lalaki siguro, small thing lang yan, maliit na bagay. But, for girls, small things matter a lot to them. Iram mo nga totohanan. At Celine, alam mo ate, hindi ka naman mukhang seryoso sa boyfriend mo. So, tama nang tapusin mo yan kaysa nahihirapan ka sa pagdidesisyon. Di ba? Kaysa naman, mag-decide tayo whether ituloy o hindi. Pero ang ending ate, ala naman pala dating sa iyo yung relasyon ninyo. Maghiwalay na lang kayo. Anong pangalan ng boyfriend mo sa probinsya? Dooms. Ano? Dooms. Sige na, maghiwalay ka na sa kanya, dali. Ayun. Kasi parang na-realize ko din na tama din sinabi ni Papa Jack sa akin na niloloko mo lang ako. Lakasan mo. Niloloko mo lang ako! Kaya yun, ayoko na din. Ayoko na. Kung gusto lang mangyari, friend na lang tayo. Kung gusto mo, friend. Echos. Maraming salamat sa pagtawag, ate. Ganito, kung masaya ka na sa piling ng mga tropa mo, ate, at wala namang dahilan para mabagabag ka pa dahil hindi mo naman love, yung jowa lang naman ang meron sa inyong tawagan, pero hindi naman talaga kayo sa toong buhay at nagpaplastikan lang kayo, tama nang tapusin na lang ng totoo yan, ha? Po. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Sige po, bye-bye, Papa Jack. Bye-bye. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na. Ready ko lang, ha? Sa ating portion na kung saan pinamagatang The Letter. Ito po yung ating portion na kung saan babasahin natin yung mga liham o sulat, mga kaibigan, ng mga taong merong sapat na nilalaman yung damdamin pero walang sapat na lakas ng loob. Welcome sa ating portion na pinamagatang The Letter. At ito yung sulat, mga kaibigan, na galing kay Carl para kay Grace. Si Carl ay 31, si Grace ay 28. At sila ay parehong taga Antipolo City. Sabi po ng sulat ni Carl para kay Grace. Dear Grace, it's a sorry letter for my one and only wife. Naku, one and only? Parang may pagdidipend ka agad. Grace, kamusta na kayo ng baby natin? I hope that both of you is fine. It's been 3 years we've been together. We shared all the good times that we've had, even help each other to solve other problems. It's been 3 weeks that I never see your lovely face. Well, I really miss you, the two of you. I miss all the good times we shared. Yung kulitan natin, it's very hard to live life without the both of you. Isipin man ng ibang na tao na kabaduyan tong ginagawa ko, wala akong pake. Ang alam ko lang, mahal na mahal kita. Me, I like the world to know how sincere I am to say sorry sa iyo. I am sorry sa lahat. I know it's not a third-party issue but it's all because of me. Sobrang selos ko na wala naman dapat ipagselos. I know I hurt your feelings and I'm very, very sorry. Promise ko sa iyo na hindi ko na uulitin, sobrang nagsisisi na ako. Me, I hope you still love me. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Sobrang napaka-stupid kong tao. I've learned my lessons. Madaming nagsabi. Tayo pang iba dyan, but I'm not that kind of guy.
Pag nagmahal ako, isa lang yon. Ang promise ko sa iyo at kay God, nung kinasal tayo through thick and thin, through sickness and in health, hanggang sa tumanda at hanggang mamatay ako, ikaw lang ang nag-iisang me na minahal ko. Pagsisilbihan kita ng gusto, kayo ng anak ko, at sa anak ko, mahal na mahal ka ni Daddy. Magsisikap si Daddy sa work niya just to provide you and your mom a good future. Gagawin lahat ni Daddy para maibalik yung masayang pamilya natin. Alam ko sa tulong ni God, mabubuo ulit tayo. I really miss the both of you. Please me, mamakaawa ko sa iyo at nagsisisi sa mga nagawa ko. Miss ko na ang lahat-lahat sa iyo. It's all my fault. I'm very, very sorry. Isa lang ang wish ko na mabuo tayo ulit. Yun lang ang kaisa-isang wish ko, me and my baby Von Chuan. Even a small chance and a last chance to prove to the two of you that I love you very, very much. Kayong dalawa ang buhay ko. I love you very much. Me and Von Chuan. From your daddy, Daddy Carl. Malungkot naman ako. No? Kasi ang naging issue ni Carl, selos. Yun ang mga kaibigan ng selos ay it's indicative na yung taong kinapapraningan mo ay takot kang mawala yan sa'yo. No? Oo. Pero alam niyo naman sa mundo lahat ng bagay na sobra ay bad trip. At siguro yun naging kasalanan mo. Well, maybe in due time, you know what, Carl, di ba? She'll come to her senses and realize na eto'y dahil mahal na mahal mo lang siya. At sana mapatawad ka niya. After all, kaya naman ganyan ka dahil ayaw mong maagaw siya ng iba. Well, sana ituloy-tuloy mo lang ang pakikipag-communicate at pagiging sorry sa kanya sa mas matinong paraan, di ba? Oo, huwag mong tigilan, alam mo naman mga bagay, di ba? Hanggat nag-sorry ka, minsan patagal ng patagal yung arte ng mga yan. Totoo yan, ha? Oo, di ba? Pag nag-sorry ka, haba, sorry na. Pero pag tumigil ka, bakit di ka nag-sorry? Arte sila, no? Tuloy-tuloy mo lang, ine-enjoy lang niya yan. Alam naman natin baka nagpapalampas lang yan ng init ng ulo. Ikaw ko sa'yo, Brad, naseguay na ako ha, para panalo ang pag-sorry mo. Well, ganito ang gagawin mo. Unang-una, kung naka-talk and text ka, dapat naka-talk and text ka ha. Oo. Mag-register ka na sa only, talk and text, only, piso only text. Ang gagawin mo lang, pag piso na lang load mo, mag-register. Send mo ang salitang piso sa 4545 at for 30 minutes, only text ka na sa kanya. Uy, diba? At sa katrabaho mong talk and text, Sun at saka Smart subscribers. O di naman kaya, ikaw ay mag-register na rin mga kaibigan sa Talk and Text PisoNet. Piso lang. 10 minutes, di ba, na internet surfing ang iyong may enjoy. To know more about that, you can go to www.talkandtext.com.ph. Salamat sa ating letter sender, Carl. At sa kanyang sinulat ng si Chris. Uy, Chris, patawarin mo na. Artin. Ngayon naman mga kaibigan, ay pabalikin na po natin ang pinakamakabuluhang part ng ating palatuntunan kung saan kapiling ko po. Yeah! Woo! Tambalang Nicole at Chris Chuper. Nicole at Chris Chuper. Ano daw? Acting na acting. Acting na acting. Bibong-bibo si Chuper. Sobra kayong in sync, no? May love life ka ngayon, Paps. Madaling umamin pag meron. Seryoso. Artista. Actually. Seryoso. Ayaw mo na tumitibi eh. Ayaw mo na. Hindi naman sinagot yung tanong. Wala nga eh. Baka Meron, sakali meron, ang wala. exposure na ito magbigay sa akin ng pagkakataon na magkaroon ng love. 11 years ko na naririnig. Papa Chris, sagutin mo ako ha. Ito ayon sa ating researcher at writer. Nakakatakot Tanong to, ano? Tanong. Nagkaroon na ba ng panahong naging ganong klaseng lalaki ka? Yung pabaya. Pabaya at dinidinay ang jowa. Ay, oo, siya. Oo naman. Baka ngayon may dinidinay ka na Kaya naman. nga, di ba nag-uusap tayong dalawa, may anak na hindi na natin alam eh. Di ba? Kampihan, di ba nag-usap? Dalawa tayo Hindi ko alam yung nag-uusap. kwentong yan ha. Bakit nagkaroon ng usap-usapan na may anak ko? Teka lang, meron kami source. Mga kaibigan, alamin sa ating magbabalik. Magbabalik po tayo bago magmalinis, mga kaibigan ni Christopher. At makaisip ng alibay. Sana maganda alibay mo, mga kaibigan. Your Papa Jack! We'll be right back. Parang
twitch ng mukha na Parang dumadami yung linya ko sa Oo, noo, parang ganun. ganun. Nabibilang ko pag 15 na, nako, galit na to. Kailangan ko na i-segue. May ganun kami. Hi, again, we are back. The only talk show on TV that talks about love. Isang napaka-bagong topic, mga kaibigan, ng programang CMPJ or Call Me! Pajak! Dito pa rin, mga kaibigan, at meron tayong pinag-uusapan kanina, ano? Nicoliela Christopher. Christopher! Ay, Wala ka ba tinatagong anak? Yung totoo lang. pwede naman jowa muna. Hindi. Wala. Ibig sabihin Clueless ako dun sa mga pinag-uusapan nyo. May tinatagong anak. namin, 7 years mo naging jowa, hindi mo sinabi, o anak pa kaya. Wala. O, edit kasi naman natin. Edit po sa usapan. Wala. Pero magiging happy tayo, di ba? Oo. Nag-iisa na lang kaya siya sa ang kanilang lalaki. Hindi po maikalat yung... Nag-iisa Alam magdadala mo ng kung ako, pangalan Christopher, ang namin. dami kong girls. At Talaga? choosy kaya sila. Choosy ka din. Ines. Kinis ko eh. Pogi-pogi sa sarili. Hindi, pa-joke, panawagan mo na. Gusto ko talaga, this year, magka-love life yan. Ano ba ang criteria? Dati hinahanap ko pang beauty pageant yung ano. Talaga? Oo, ngayon dahil may edad na siya, kahit sino na Ay. daw. Hindi na daw Diba, choosy. yung pang spaghetti lang pwede nang sumama, ganon. Ay, nako. So, hindi niya pa sinagot na matino yung may anak siya. Sabi Hindi nga siya nagsingit sa akin eh. Yung kanina yung hanging question. Ewan ko ba? Hindi, wala, single daw. Single and ready to mingle. Walang, ako kasi yung tipo ng tao pa, Jack, na takot sa commitment. Yes, seryoso. At naniniwala ko dyan. Ako din. Oo, ayoko ng response. Ayaw niya kasi yung may kailangan siyang i-text na kumain ka na. yung hahanapin ako kung nasan Oo, ako. naiinis siya kapag yung kailangan niya sunduin. Yung mga Obligasyon ganun. na lalaki yan eh. Basic yun para sa Oo. girl. Sabi ko, kung ganun ka basic, hindi mo caring, good luck talaga sa'yo. Tamang single ka lang. Hindi halata, parang hindi ko pa kayang i-let go yung freedom. Kasi di ba totoo yan, kapag may jowa ka o kapag committed ka, syempre. Meron kang twisted kind of perception of love. Of luck, correct eh. Oo. Oo, bakit? Sino may sabing walang freedom pag mapag-ibig? Gusto ko parang pwede ako lumabas anytime, manonood Pwede ako pa ng rin sine, naman lalabas eh. ako kasama mga kaibigan ko. Alulungkot pala ng buhay namin sa paningin mo. No? Kawa naman kami. Feeling mo. Hindi ko may let go yung bagay na yan. Sa ngayon ha, sa ngayon. Freedom sa daw, ngayon. freedom. Sa Okay, ngayon. after all, ikaw, decision mo yan. Yes. Eto, hindi alam na marami ito mga kaibigan, but I've always talked about this pag may estudyante ako nakakausap. Si Nicole, alam mo mga kaibigan, ay cum laude. Di ba? Kainis. Nung una ko malaman, hindi rin ako naniwala. Well, Yaman na. pero di ba, cum laude ka. Kailan lang, di ba, nagkakwentuhan tayo about your classmates na mataas na yung katungkulan sa iba't ibang industriya. Di ba, ano ang pakiramdam kapag halimbawa na meet mo o nakakakwentuhan mo yung mga kaklase mo, di ba, na nagtatanong sa'yo, bakit pinili yung mag-Nicole Ayala kaysa, alam mo na, yung talagang tinapos mo. I'm sure baka ngayon, ikaw ay puno ehekutibo na ng isang malaking kumpanya. Wow. Pero ako kasi naniniwala ako sa even before you were born, naka-blueprint na yung buhay mo eh. So kahit na business management yung kinuha kong kurso, nag-cum laude ako doon, nag-excel ako doon, kung hindi naman talaga ako doon mag-excel in that field, hindi talaga ako mapupunta doon kahit ipilit ko. Yun yung nangyari. Pinilit ko talaga eh. Gusto ko yung pag dumadating ako, nakahilis ako, tapos lahat nakatingin, yung natataranta, yung parang diba? The Devil Wears Prada. Ganun yung vision ko dati. Kaya lang dinala ko ng Diyos sa, sa radio and I'm happier. Oo, importante yan. Correct, totoo. Although minsan din ako naiintindihan pag sinasabi ko nakaka-lurkay. Ano sila makarelate? Nakaka-lurkay talaga. Ano daw, sabi ni Nicole. I'm sure, di ba, revelation nito mga kaibigan, na sa'yo, di ba, na ikaw ay ngayon single at Nicole Ayala ay isang kahit ako nung malaman ko talaga yan. Hindi ka pa ni paniwala. Hindi mo nahalata gano'n. Hindi, Bastos ka rin Simple lang. and for one, not against these people, karamihan ng kilala kong cum laude, they will tell you, nang walang tanong-tanong. You will know. Sabihin nila, Oo nga, hindi ko lang kung Sa'yo nakukompliment talaga kami hindi nalata, partner. Pero di wag ka pa dyan kasi nung bago Hindi. to sa Love Radio, di ba, wala nga kumakausap sa kanya kasi Inglesera to. As in talaga kung akala mo pag nagpag-usap, ang layo sa kultura natin. Aba, malay ko naman. Galing naman kasi ako sa business setting. So, naka-red blazer ako lagi, tapos malay ko ba naka-chinelas kayo lahat?
As in, wala talagang, kasi ang arte-arte kasi nito, di ba unang dating sa atin, tayo lahat naka-t-shirt sa naka-blazer na Well, rin. yun ang nagawa ng radyo sa atin. Tama. Oo. Ay, na-embrace ko yung kultura at mas mahal ko. Mas totoo eh. Mas tao. Tama. mas Kasi masaya. kasi sabi Mas ko masaya. kanina, pag may nakikilala akong cum laude, Halata agad. malalaman mo because they'll let you know na cum laude ako. I mean, May sa, ganon. sa kwento lalabas yan. At hindi ko nakita ni minsan na pinagyabang ng isang Nicole na cum laude siya. Ay, minsan, nga. Naiya ako. Chris Chuper, para sa mga fans ninyong tambalanista, ano ang isang ugali ni Nicole Yala na hindi pa nila alam? Yung alam mo na pag siniwalat mo ngayon, revelation din naman. Ano bang ugali nito? Hindi Para kasi alam naman kasi lahat eh. transparent to eh. Oo, correct. Oo. Pag galit. Open book ang Oo, buhay. di ba? Pag niya. umiiyak, di ba? Tama. Oo. Pero ang gusto ko lang talagang ma-reveal. Pag hindi na nabayaran kapag talent ano, fee, alam ng lahat. Tama. Mararadyo ka talaga. Gusto ko lang talagang ma-open siguro sa public yung picture niya kapag natutulog siya sa loob ng sasakyan. Talaga? Oo, kung gaano po kalaki yung bunganga na na-imagine yung sa radyo, makikita nyo yung actual. Yun ang gusto kong makita ng mga tao. Gusto matapusin yung career ng tambayan. Doon kasi pag natutulog ako sa kotse, Nga talaga. pagising ko naglalakjo ako, ganun kalaki. Seryoso nga! Ginaganon ako lagi ng asawa ko kasi naglalakjo siya sa sobrang laki. Ayaw mo itali? One time try ko. Hindi pa Kung pwede. pwede lang ko siya ba yung asawa Pwede nito, nga. no? Pwede mo itali mo dito. Yung parang albularyo. Pwede. Kutsabahin natin yung asawa nito na i-post yung ganong klase ng pictures. Pero nakaka-engage yung ganyan matulog. Ibig sabihin- Hindi talaga. Oo, masandal ako tulog. Lalo to. Diyos ko. Masandal tulog. Maingay na lang tulog na. Ano ang formula ng isang tambalan? Actually, kahit kami, di rin namin maipaliwanag. Di nga yung madalas namin sinasabi sa mga listeners na ito yung tambalan na pilit ginagaya pero hindi makuha ang timpla. Kahit kasi kami, hindi namin alam kung ano yung sikreto namin. Pero ramdam namin sa isa't isa kung paano kukunin o sasaluhin yung Actually, opinion chemistry. ng bawat isa. Alam nyo kung kailan katitigil para Oo, tumawa. correct. Alam nyo ang joke. Alam nyo kung saan kayo magsasabay. Correct, Alam ko correct. pag naiinis na siya eh. Meron siyang parang twitch ng mukha na Parang parang... dumadami linya ko sa noo, parang ganun. Nabibilang ko pag 15 na, nako galit na to. Kailangan ko na i-segue. May ganun kami. Isang tinginan Totoo lang yan. eh, alam na namin. Hindi kung kurap lang ng mata. Alam mo na kung kailan dapat magsaluhan. Correct. O pag nalalaglag na isa-isa yung pilik mata ni Nicole, Alam tatahimik na ako noon. Inexplicable chemistry. Yun. Baga it's a gift from her Yes. na ikaw lang ang willing tumanggap kasi alam mo kung paano tanggapin. Tama. Vice Hindi, versa. I guess talagang opposites do attract. Kasi Correct. magkaiba kami ng ugali eh. Isipin mo kung parehas kaming maingay. Oo, malamang lagi kami nag-aaway. Kung gaano kasakit sa tenga yun sa radyo. Pero alam niyo, tinatanong ako, si Nicole Yalabas itong buhay maingay, hindi. Hindi. Minsan nga napagkakamalan pa ako. Hindi halata. Tahimik siya. Oo, tayo. Parang nagpaka-plastic ako. Ay, tamo ba? Uy, hindi ah. Yung sa radyo, exage lang. Pero sa tunay na buhay naman, maingi talaga yan. Hindi naman masyado. Madaming opinion sa buhay. Ganun. Eto, huling katanungan. Matagal na kayo magka-partner. Ano na so far ang nagawa ng popularidad? Kasi kaya pag may nakakausap ako, pag sabi nila hindi kilala ang tambalan, nabibuisit ako. Saan ka Parang galing? si Celine. Hindi ako makaget over. Matatapos na yung show. Saan ka nang galing? Hindi mo siya kilala. Di ba? Oo. Ano ang yung learning. Alam natin na nagkapera kayo dito. Di ba? Si Chris Chuper muna. Ano nagawa sa'yo ng... Malaki na kapag patayo ako ng bahay na dating pinapangarap ko lamang ngayon, isa ng katotohanan. Diba yung malaking bagay yun para sa isang individual na talagang dati, alam mo naman na you have nothing pero you have gone so far. Talagang financial, Oo. material talaga. Material na bagay. Pero hindi, symbolic. Oo. Mama At Nicole, plastic eh. Mama Nicole, sa ating pagbabalik mga kaibigan, sasagutin mo yan kasi alam ko malalim to eh. Di ba? Oo, Maraming sasabihin malalim yan. to mga kaibigan. Ako yung magbabalik mga kaibigan. Kapiling po ang pinakasikat at tambalan sa balat ng radyo. Your Papa Jack will be right back. Ako, pangalan mo to. Sa isang Nicoliana. Ay, grabe ang saya mga kaibigan ating portion ng pinamagatang or segment ng pinamagatang Papa Ligaw. Mga kaibigan, nabalik po tayo. Kanina, balinaw naman sa akin no, na kilala ko naman silang dalawa. Si Chris Chuper, yung kwento niyan, di ba nag-umpisa siya sa Love Radio, natulog sa Luneta para magkaroon ng
malaking bahay sa probinsya nila, sariling condominium, di ba? At ibang tirahan para sa mga aso. Akalain mo naman, di ba ganun? At hindi ito dahil sa may material ka na, kundi symbolic ito, ano? Na ito na yung pinaghirapan mo. But you know, Material din. importante yan. Huwag tayong plastic. Sugarcoat lang naman. Tama naman. Plastic. Mama Nicole, maliban sa material na bagay, ano? What has popularity Oo. given me? It has given me a love life. It has given me a husband. Kasi alam naman lahat na yung aking naging asawa is a radio listener. Hindi ko siya mamimit kung hindi ako nasa radyo. At walang Princess Nicole yan. Correct. Yun. Pinaka-importante sa akin love life ever since the world began. Mawala na ang lahat. Oo. Wag lang love life. Love life. Sa Kasi malungkot kasi talaga pag walang love life. Ewan ko, pati ka nalulungkot. Affected ako Alam lagi. mo, mabait ang Diyos, no? Binibigay talaga yung mga, ano, What we need, what we want. Totoo. Isipin mo kung yung emotion mo is nasa akin, tapos ako pa yung walang love. Oo nga. Good luck talaga. Inangat. Napaliw ka. Ginat mo yung laptop. God is good. Yes. Alam niya ang kanyang ginagawa. Oo, He is wise. Tama. Kapag sa mga sumuportang tambalan, anong mensahe mo? Maraming salamat. Siyempre, ang tambalang Balasubas at Balahura, hindi naman tatagal for 11 years kung hindi dahil sa mga supporters ng tambalan. Naging nabubuhay ang tambalan dahil sa mga araw-araw na nakikinig sa amin. Thank you. Thank you. Mama Nicole, anong mensahe mo sa iyong asawa at anak? Sige na. Kakrunchy siya ko eh. Ibibiling ka na rin sa kanya, mami. Diliwin na lang kami. Oy, kay Princess Nicole. Nako, Princess, I hope you'll be proud of your mommy. Hindi yung isang araw ikahiya mo dahil malaki bunganga ko. Ipinangalan ko po yung anak ko sa pangalan ko sa radyo kasi naging napakaswerte po ng pangalan ng yung Nicole Yala sa buhay ko eh. That's why I named her Princess Nicole Yala and I hope she will be proud of it in the same way that I'm always proud of her. Maraming salamat. Thank you. Dude, Congratulations, we are Papa proud of you. Congratulations. Congratulations. ng Sobra. Ang layo ng narating mo. Super duper. The popularity, the achievement. Oo. Alam namin, hindi lang para sa pamilya. And you deserve it because you are so good to your family and to the people around you. So congratulations. And you are so talented. Alam Yes. mo pakaramdam dyan. Kayo rin, breadwinner. Mga kaibigan, sa ating naging episode ngayon, we talked about negligence sa relasyon. Ano? But on the other hand, nakausap ko ang tambalan kung saan taliwas, no? Sa paniniwala marahil ng karamihan na they take life so easy. No, they don't, mga kaibigan. They are not that people, di ba, na ang araw-araw ng buhay nila sa likod ng mikropono ay puro katatawanan. They are serious people and they take love seriously. Well, for one, mga kaibigan, si Nicole Yala ay sobrang addict sa konsepto ng pag-ibig. And we wish the same thing for Chris Chuper. Yes. Woo! Yeah. Sa kadulot-duluan, mga kaibigan, life, and I've always said this, is a constant chase for happiness. It may come in different forms. Pag-ibig, it comes in many forms. And I hope, ang wish ko po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin, you find your own form of love. With that, maraming salamat sa ating guest. Thank you. Thank you, Mga Papa kaibigan. Jack. Uy, Salamat, pa-autograph salamat, ako. salamat. Autograph ako. Totoo ito. Meron akong autograph signing sa aking programa. At, mga kaibigan, isa na namang masayang diskusyon ng pag-ibig. Sakripisyo, pagmamahal, pag-iwan, pagtanggap, pagkalinga, higit sa lahat, mga kaibigan, ang pagkilala sa mga bagay na pwede magpasaya sa atin. Whether bagay man yan, hindi natin masisi, o yan ay ibang tao sa ating paligid. Kabisyo, kapatid, huwag niyong kalimutan. Tandaan, basta kailangan mo ng kausap, sa akin ka lang tumawag, call me! Papa Jack! Pare ko, meron akong problema. Huwag mo sabihin na naman. Love ako, pangalan mo to, sa isang Nicoliana. Hindi ko maintindihan.
Wag na nating